Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Purihin ang Diyos na buhay, ang nag-iisa nating Ama na nasa langit, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po ang inyong host ngayon sa umagang ito sa programang Connect to God and Click for God, Luz Lilo Quisby po. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa kanilang mga tahanan, sa mga kapatiran at sa kanilang mga tahanan, sa ating mga kaibigan, lalong-lalo na kina Sister Auring, Sister Susan na nanonood ngayon, at yung mga iba pang nanay, mga tatay, taga-perpetual, mga estudyante ng Malaya na nandito ngayon sa harapan. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa umagang ito, bago po tayo dumako sa pag-usapan natin ngayon, tayo po muna ay manalangin upang anyayahan po natin ang presensya ng Panginoon. Hindi lang sa ating mga tahanan kung saan kayo naroon ngayon, kundi sa loob po ng ating mga puso. At tayo po ay pumikit bilang tanda po ng ating pananampalataya sa Diyos. Dakilang Diyos na buhay, narito po kami sa iyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito na minsan pa yung mga salita ay darako sa aming mga tahanan, sa aming mga puso, Panginoon. Patuloy po naming dinadalangin na mabuksan ang aming mga puso at ang aming mga isipan upang maunawaan po namin ang iyong mga salita ayon sa pangunawa na nais niyo pong mangyari sa amin, Panginoon. Ayon sa pangunawa mo, ayon sa pananaw mo, Panginoon, at hindi po sa aming mga sarili. Dakilang Diyos, wala po kaming magagawa sa aming mga sarili, kundi, Panginoon, sa tulong mo. At alam namin na ikaw ay handang magpala at tumulong sa amin sa oras na ito at sa buong hapon na ito. Patuloy niyo po kaming gabayan sa aming pakikinig, sa yung mga salita na mahayag sa oras na ito. In Jesus' mighty name, at lahat ng hadlang sinasaway po namin sa pangalan mo po, Panginoong Hesus, at inaangkin po namin ang tagumpay at lahat ng pagpapala. In Jesus' name, Amen. Mga kaibigan, ang topic po natin sa umagang ito ay what did Jesus really say about sinners? O ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga makasalanan? Kasi nung nakaraang kahapon, ang topic po natin, what makes divine invitation important? Bakit ba mahalaga o ano ba ang meron sa divine invitation sa makalangit na paanyaya ng Diyos? Bakit po mahalaga yon? Kinalaman po natin doon na kapag po pumunta tayo or binigyan natin ang panahon ang invitation ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng assurance, spiritual assurance sa ating mga buhay. At yung mga sorrows po natin, ito turn ng Panginoon o gagawin ng Diyos na joy. So kung kayo ay malungkot, yung kalungkutan na yan, gagawing malaking testimony yan sa buhay ninyo na yung palang mga sorrows na yan, hindi pala nakakasama yan sa atin. Yan po ay nakakabuti. Diyan tayo lumalakas ang loob, natututo po tayo dyan. At higit sa lahat po, yung mga curse, yung pong mga tagal na nating ang tagal na nating dinadala, yung mga karamdaman, trouble sa buhay natin, na ang tagal ng walang kalutasan sa Panginoon, pag lumapit tayo sa Kanya, lahat po yan ay may katugunan. Ngayon sa umagang ito po, ang sinasabi, ano ba ang sinners? Ano bang sinasabi tungkol sa sinners? Di ba po ang sabi ng Diyos na kaya siya pumarito para sa makasalanan? Ano ba ang word kasing sinner ay isang English na salita. Ang sabi po, ang Griegong salita, hinango yung salitang sinner mula sa Griegong salitang hamarten o ham, H-A-M dash R-A-R dash ten T-E-N then dash O-H or O. Hamarten o. Yun po ang Greek word ng sinners.
So, ang ibig ko sabihin yan ay to miss the mark. O ibig sabihin po, you fall short. Hindi mo nagawa yung isang bagay na yon na dapat mong gawin. Kaya nga po, sinasabi na kapag hindi mo nagawa ang dapat mong gawin, you cannot take your share for the prize. So, hindi mo makukuha yung gantimpala. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo na tayo po ay katulad ng ng mga runners, mga mananakbo. So, di po ba sa race, meron pong finish line. So, lahat sa takbuhan, isa lang ang nananalo dito po sa race natin, social race, isa lang ang nananalo. Pero alam niyo po ba sa Panginoon, bilang mga mananakbo, lahat po tayo, pag nakarating sa finish line, mananalo tayong lahat. Lahat tayo may prize. So, anong kinalaman ng sinner dito? So, ang sinner po, sila yung mga mananakbo na ayaw tumakbo. Meron po bang ganon? Di ba sa school may ganon? Halimbawa, isa ka sa mga competitor, o isa ka sa mga competitor, isa ka sa mga athlete. Meron bang athlete na ayaw tumakbo? Kung ano mang reason, tulad sa school, di ba may mga estudyanteng bulakbol, no? Instead na pupunta sila sa race, hindi. Pupunta sa mall, o kaya magbabakasyon, paalam sa magulang, pupunta, pero hindi naman pala pupunta doon talagang dapat niyang puntahan. So, doon po, nag-fall yung sinner. Ibig sabihin, hindi niya ginagawa yung dapat niyang gawin. So, di ba po, pag tumatakbo, may nadadapa, merong nagba-back out, meron pong may iba napipikon, sabi may daya to, kaya ayaw na nilang tumakbo. May iba't ibang dahilan. Sa buhay po natin bilang mga tao, may iba-iba tayong dahilan kung bakit ayaw nating sumunod sa Diyos. Ayaw nating sumunod sa paanyaya ng Diyos. Kalimitan ang naririnig natin, sabi, ang hirap niyan. Ang hirap sumunod sa Diyos. Yung iba naman, kahit sumusunod na nga sa Diyos, kinakantsawan pa. Para din po kasing runners yan kinakantsawan. Ay nako, mabagal. Ay nako, pangit tumakbo. So ganyan din sa pagsunod sa Panginoon. May mga kantsaw yan. May mga bagay na i-deprive mo sa sarili mo instead na mamasyal ka o puntang sa mga kung ano-ano. Hindi mo gagawin yon kasi nga, kung focus ka sa pagtakbo. So, sa buhay natin, ang sabi ng Panginoon, lahat tayo ay sinners. So, in some point of our lives, may pagkakataon po na hindi tayo tumatakbo and we fall as a sinner. So kaya ang Panginoon pumunta nagkatawang tao sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo para po yung mga sinners o yung mga ayaw sumunod sa Diyos, ayaw lumakad sa kalooban ng Diyos. Okay, magising po na susunod ako sa Panginoon. So, kaya po mababasa natin yan sa Matthew chapter 9 verses 11 to 13. Sabi ng Panginoon, ayan, naka-flash po sa inyong mga screen, TV screen. Ayan, mababasa po natin yan. I came not to call the righteous, but sinners. Yan po ang sabi ng Panginoon. So, bawat isa sa atin ay sinner. Kaya ang Panginoon po ay pumunta para po sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, ano sa sinasabi ng Panginoon sa sinner? Meron po kasi sa atin na sinasabi natin, nako, hindi na ako pwedeng lumapit sa Diyos kasi ang dami ko ng mga kasalanan. Grabe na yung nagawa ko. Kasi ang dami ko na, hindi katulad nung isa. O, buti siya, madali lang, hindi siya nakakahiyang lumapit sa Diyos. Ako, pag lumapit sa Diyos, akantsawan ako ng barkada ko kasi sobrang sama ako. Tapos, dami kong kasalanan. Tapos, bigla akong maging banal. Bigla akong magbasa ng Biblia. Diyahe yun. Yun, sinasabi nila, diyahe yun. Nakakahiya yun. Pero alam niyo po ba ang sabi ng Panginoon? Kung sino ang pinatawad ng mas malaki, kapag nagmahal yan sa Diyos, ay mas malalim. Ayan ay dinescribe yan po ng Panginoon sa Luke chapter 7 verses 36 to 47. Yan po ang kwento nung isang babae na may dala po siyang alabaster box. Yun po ay, ang laman po nun ay mamahaling pabango. Ang ginawa niya po ay
pinahid po niya sa paan ng Panginoon gamit ang kanyang buhok. Alam niyo po kung anong symbolism nun? Kasi masyado siyang nagpasalamat sa Panginoon kasi itong babaeng to, alam niyo maganda yung heart ng babaeng yun eh. Kasi tinanggap niya or inamin niya na ang dami niyang nagawang kasalanan. Alam niyo sa buhay natin, bihira lang yung mga taong ganon. Yung mga tao nga, dami ng kasalanan, ayaw pang magsabi mga kasalanan siya, nagtuturo, kasi sige ganon, kaya ako nang ganito, kasi sige ganon. Pero itong babaeng ito po, hindi na siya nagturo, hindi na siya nag-blame ng ibang tao, hindi na niya sinisi yung ibang tao, ba't siya nagkasala. Inamin niya talaga na makasalanan siya at lumapit siya sa Panginoon bilang pasasalamat. Ayun po ang ginawa niya. Nag-alay po siya ng isang handog na mamahalin. Hindi na ibig sabihin na pag lumapit tayo sa Panginoon po, kailangan nating magbigay ng mamahalin. Kasi ang Diyos po, Kanya lahat ng bagay. Pero, yun po yung expression of love nung babaeng yun. Okay, so, kung inisip nyo po na napakarami ko ng kasalanan para lumapit sa Panginoon, that's not an issue. Mas marami kang kasalanan, alam niyo maganda kasi pag lumapit ka sa Panginoon, mas higit mong mamahalin ang Panginoon kaysa dun sa mga taong nagsasabing wala silang kasalanan. Kaya nga po, dito po sa pangatlo na sinabi ng Panginoon tungkol sa makasalanan, ang sabi ng Panginoon, there is joy in heaven over one sinner who repents. Alam nyo, kapag ang isang tao, kasi lahat naman tayo makasalanan, bawat isa sa atin, kapag lumapit po tayo sa Panginoon, kapag sa panyaya ng Panginoon, lumapit tayo, tuwang-tuwa po ang Panginoon. Bakit? Kasi alam niyo po ba na hindi naman natutuwa ang Panginoon na nagdurusa tayo? Halimbawa po, magulo ang buhay natin. Tulad ng mga pamilya, halimbawa ang mga anak ninyo, pasaway, may mga adik dyan, pinag-aaral, ayaw mag-aral. May mga anak dyan, ang bata pa, ayan, nakipagrelasyon hanggang sa hindi nakapagtapos ng pag-aaral kasi ito maagang nag-asawa. Ano pa, yung pera, ginagastos sa ibang paraan. Kung ano man yung problema ninyo, alam niyo po hindi natutuwa ang Panginoon. Diyan naaawa po ang Panginoon. Kasi ang purpose ng Diyos sa atin, binigyan tayo ng buhay ng Diyos para po ma-enjoy natin ang blessing ng Panginoon. Kaya pag nakikita ng Diyos na hindi natin na-enjoy ang blessing niya, nalulungkot po ang Panginoon. Kaya nga pag lumapit tayo sa Diyos, that is the mark po na talagang ma-enjoy na natin ang blessing ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, pag lumapit tayo sa Kanya, nandun na po yung protection niya sa atin. Wala na pong makakagalaw sa atin. Wala na pong kalungkutan. O may kalungkutan man pong naramdaman, kaya lang hindi po yan naghahari sa buhay natin. Kung meron man tayong problema, hindi po yan ang maglulugmok sa atin. Kung may problema, kayang-kaya nating dalhin yan. Kasi, ang sabi nga, ba naalala niyo po ba yung footprints in the sand? Kapag sobra na po ang problema ang dumarating sa buhay natin, kinakalong na po tayo ng Panginoon. Kaya sabing walang problema, walang kabigatan na dumarating sa atin na hindi natin kaya. Dahil nga po, ang Diyos ay ang ating Ama, dahil Ama natin ang Panginoon, tayo kanyang mga anak. Lahat po ng ating pangangailangan, pinibigyan po ng Diyos ng kalutasan kapag tayo po ay lumapit sa Kanya. Kaya sa pagkakataon pong ito, panoorin po natin ang inspirational video po na may kinalaman po sa ating topic sa umagang ito. If you don't know Jesus tonight, this song has been written with you in mind. The chorus says, "Come to the Father. You may feel like you have nothing to give. You might have a broken heart.
Okay, yun po ang video illustration po kung paano tayo inalagaan at pinoproteksyonan po ng Panginoon. So kung nandyan po kayo sa bingit ng problema na feeling po ninyo parang mapapahama kayo, lumapit po kayo sa Panginoon. Tingnan nyo po lahat ng risk o lahat ng danger kapag nasa kamay po tayo ng Panginoon. Wala po yan. Hindi po yan it won't harm us. So, kaya po dapat lang lumapit po tayo sa Panginoon. Kaya dun po sa inyo na nagnanais na lumapit sa Panginoon sa oras na ito, analangin po tayo. Lumapit po tayo sa pamamagitan ng panalangin. Let's close our eyes once again. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa iyong mga salita na nag-aanyaya sa amin, Panginoon, na lumapit kami sa iyo. Maraming salamat sa mga illustrations, Lord, naming napanood. Kung paano niyo po kami pinoproteksyonan, Panginoon. Alam po namin na higit pa po dyan ang iyong pagmamahal sa amin. Higit pa po dyan, Panginoon, ang ginagawa niyo pong pag-aalaga sa amin, Panginoon. At ang damdamin niyo sa amin, higit pa po dyan, Panginoon, ang pagmamalasakit niyo po sa amin. Kaya sa oras na ito, binubuksan po namin ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang ikaw po ang siyang maghari. At mula ngayon, Panginoon, ikaw na po ang aking susundin, Panginoon. Ang iyong mga salita na po ang maging gabay ng aking buhay sa araw-araw. In Jesus' name I pray. Amen. Tunghayan po natin ang awitin na nagsasabing, So You Would Come. If you don't know Jesus tonight, this song has been written with you in mind. The chorus says, Come to the Father. You may feel like you have nothing to give. You might have a broken heart, broken life. But Jesus is standing here saying, Come, 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 come,
see in his eyes. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. And nothing you can do can make him love you more. And nothing that you've done could make him close the door. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, and everything was done so you would come. Nothing you can do could make him love you more, and nothing that you've done could make him close the door. Oh, because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. Oh, the power of the Word, the power of His blood, and everything was done so you would come. Come to the Father, though your gift is small. Broken hearts, broken lives, He will take them all. Oh, the power of the Word, the power of His blood, and everything was done so you would come. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. Sa pagkakataon po ito, hinahabilin po kayo sa pag-iingat ng ating Panginoon dahil siya po ang tunay na nagmamahal, siya po ang tunay na nagmamalasakit sa ating lahat. Kung kayo po ay pinagpala, na-bless po kayo sa programang ito, sa Connect to God and Click for God, i-share niyo po sa amin ang inyong mga joys, ang inyong mga kung may sorrows po kayo hanggang ngayon, gusto niyo pong pag-pray, may mga prayer request po kayo, pwede niyo pong i-text sa amin sa mga cellphone number po na naka-flash sa inyong screen, or i-email niyo po ang inyong mga testimony or anuman po ang nasa loobin niyo po, mga saloobin po ninyo tungkol sa programang ito, at kayo po ay aming iti-text or i-replyan po at pag-pray higit sa lahat. Dahil sabi po ng Panginoon, mag-pray po natin ang bawat isa sa atin. Dahil po ang prayer sabi niya, the prayer of a righteous man availeth much. Kaya yan po ang mga salita ng Panginoon, at sa susunod po, abangan ninyo ang Kasandigan ng Bayan. At magkita po ulit tayo live every Tuesday and Wednesday dito po sa programang Connect to God and Click for God. God bless you po.
Ipagsabi.